Magandang araw, mga kapatid. Ako po si Eric Rivas at welcome po muli sa Landas ng Pag-asa. Kamusta na po kayo? Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing po kay San Marcos, chapter 8, verse 11 hanggang 13. Pakinggan po natin. Noong panahong yon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilos siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ayan na naman sila. Ang mga Pariseyo, patuloy ang pag-troll kay Jesus. Ang bago nilang trip ay humingi ng tanda o sign. At hindi lang pangkaraniwang sign, kundi sign mula sa langit. At sa pagbuntong hininga ni Jesus, parang nai-imagine ko na binubulong niya sa kanyang sarili ang, "Ay nako, napakatigas ng puso at isipan ng mga ito." Napamalas na ni Jesus ang kanyang mga himala. Napakinggan na nila ang kanyang mga aral. Ngunit naghahanap pa rin sila ng tanda o senyales na si Jesus nga ay galing sa kalangitan at tunay na Diyos. "Jesus, pakita ka naman ng sign sa akin." Familiar ba ang mga salitang ito, sisters at brothers? Kung minsan ba ay para tayong mga Pariseyo na humihingi sa Diyos ng sign bilang katibayan na nariyan siya, nakikinig at ibibigay ang hinihiling natin? Pag sinuot niya ang t-shirt na blue, "Lord," yun na ang sign na He's the one. Pag may bahaghari akong makita ngayong linggo, "Panginoon," sign na yun na matutupad ang pangarap kong makapag-abroad. "Uy, may paru-paro," yan na yung sign, "Jesus, napapasa ako sa exam." Mga halimbawang pawang nakakaaliw, pero malamang ay nakaka-relate kayo. Marami sa atin, likas ang pagiging sigurista. Ngunit sa Ebanghelyo, ating makikita na hindi po ito ang nais ni Jesus para sa atin. Lalong-lalo na sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, sa uri ng relasyon na nais niyang ibahagi sa atin. Pagtitiwala, pananalig at pananampalataya ang mga katangian na makakatulong sa ating lahat na lalong makilala ang Panginoong Diyos. Pagdating sa mga sign, maraming bagay sa araw-araw nating buhay ang maituturing nating sign ng pag-ibig ni Jesus. Ang pagmamahal ng ating mga kamag-anak o mga kaibigan, mga pagpapala na ating natatanggap tulad ng ating kalusugan, kaligtasan, ating hanap buhay, pagkakataong maglingkod, panahong makapagpahinga, at marami pang ibang uri ng grasya. Kung iisipin, punong-puno ng sign o tanda ang ating buhay, mga tanda ng pag-ibig at pagiging tapat ng ating Diyos. Kung gawain natin ang laging humingi ng sign o tanda sa Diyos, bakit hindi natin subukan na mag-sign of the cross o mag-antanda at manalangin kay Jesus, ang ating Diyos? Sa tingin ko, kung patuloy nating magtiwala sa Diyos at hindi sa mga hinihingi nating sign o tanda, patuloy na ipapadama ni Jesus sa atin ang tanging sign na ating kailangan, ang tanda ng kanyang pag-ibig na ipinimalas niya sa krus at sa pangako niyang buhay na walang hanggan. Nais niya yun para sa atin. Kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmuni-muni na ito, paki-like and share po. Baka po makatulong sa inyong mga kakilala, kamag-anak o kaibigan. Maraming salamat po. God bless.